Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Pinoy Showbiz. Mga pahayag ni Atty. Baligod, ang lawyer ng 18 ex-Marines, na inisa-isa niyang sinupalpal, pinasinungalingan ang mga pahayag ng NBI Director Matibag. So yung sinasabi na bayaran daw sila, hindi, sabi niya. Gusto lang naming maisambulat ang katotohanan para malaman ng taong bayan. Gusto naming matigil ang nakawan sa kaban ng taong bayan. Pakinggan natin yung isa-isang rebuttal ni Atty. Baligod sa panlilinlang, pansisinungaling o iba-ibang statement ng NBI Director. No, kasi ang clarify namin kanina yung mga sinasabi ni Director Matibag sa media, no? Narinig nyo naman siguro, napanood nyo. Unang sinabi ni Director Matibag, 14 lamang daw ang Marines. So, pinakita namin na 16 talaga ang Marines, 2 ang Army. Yun, So, isa yun. napatunayan namin na hindi totoo yung mga alegasyon ni Director Matibag. Pangalawa, yung sinasabi niyang isang general daw, class 75 ng PMA, ang nag-recruit sa kanila. Pinabulaanan namin yon na hindi totoo. Number 3, ang sinasabi ni Director Matibag, nagpirma lamang ang mga ito dahil meron silang economic problems, no? Economic reasons daw. At ipinakita namin na hindi kami nabayaran, bagkus ang gusto lang namin ay lumabas ang katotohanan tungkol sa bilyon-bilyong ninakaw sa kaban ng bayan. Yun. Yung flight detail na sinasabi po ninyo, ang sabi ni Director Matibag, sa 2023 to 2025, di ba sinabi niya, ay wala daw eroplano ng air taxi pumuntang Ilocos. Eh kinaligtaan niya yung 2022. Bakit ba 23 to 25 lang ang sinasabi niya? Kasi 2022, nag-deliver sa Ilocos na gamit ang eroplano. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung intel o informasyon ni Director Matibag. At lahat po yan, naklaro namin kanina at sa tingin ko, nakumbinsi naman ang mga investigador. So you're saying, sir, in 2022, pero sigurado may flight logs po yun? Yes. Oh. Eh, ang sinabi lang niya, 23 to 25 eh. He conveniently skipped 2022. Yun. Hindi dapat Okay. ganun ang investigador. Ang investigador, bago magbukas ng bunganga, he should first be sure of his facts. Dito po, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi ni Director. Isang pa na po ng impeachment ko. Director Matibag, 14. Ayun. Wala na. Ako personal experience ko. Very professional ang mga rank and file ng NBI. I have worked with some of them. Problema lang, itong mga na-appoint, they come and go. Sayang, kung nagtagal sana si Director Jimmy Santiago, wow, we are in good hands. Yung mga ganon ang dapat magtatagal. Kaya lang, umalis siya eh. Nakita niya yung may mga pressure. May gustong magpaalis sa kanya. O di sige, sabi niya, I file my irrevocable resignation. Oh, ganito palang mangyayari. Mabuti na lang umalis si Director Santiago para hindi mantsahan ang magandang imahe ng kanyang pangalan dahil nakakahanga itong Director Santiago na ito. Mula sa pagiging pulis, SWAT. Bata pa ako. Alam ko na yung ginawa niya, yung sharpshooter siya. Tinira niya yung isang ng hostage. Wow! Then later on, nagkapag-aral, naging abogado, naging judge. Nice choice na NBI director. Kaya lang hindi nagtagal dahil sa bulok na sistema. So, nandyan ngayon yan. Bagong director, kung ano-anong sinasabi. Hindi ba masyadong halatado? O, magbasa tayo sa mga comments ng taong bayan. Melissa Gokor.
Sabi, NBI, meaning ng NBI, National Bangag Investigation yun. Meaning nila ngayon. Wag naman, wag nating ilahat. Walang magawa ang mga rank and file, mga Kaya nga, nagsabi si si Attorney Baligod, nagpapasalamat siya sa professionalism ng mga NBI investigators. And I agree. Pagdating sa professionalism, I tell you, maasahan ang ating mga NBI investigators, agents, hindi naman perfecto, kailang karamihan matitino. Huwag nating ilahat ang NBI. Kung ano kasi ang sabi ng direktor, sumusunod lang. Edwin Bagundol, itong NBI ngayon, nai-influensya na rin ng politiko. Ayan, politiko yung dating DDS yung direktor na yan eh. Bumalimbing, napunta kay Marcos. Ngayon, ito na. Siya na ang gumagalaw para proteksyonan ang mga maleta boys. Anisito Mordeño, it's a fight between principle and money. I believe itong si Attorney Baligod at 18 Marines, prinsipyo ang pinaglalaban. Dangal, pagmamahal sa bansa ang dahilan bakit sila lumabas. At kung ano-anong akusasyon, paninira sa kanila, hindi kayo magtatagumpay. Marami sa taong bayan ang sumusuporta kay Attorney Baligod at ang brave 18 Marines. I tell you. Ano pa? Si Marcos Hill Isagani. Si Marcos talaga dapat huliin na yan. Leone Elmido, please fight for the truth and our rights and freedom. We are proud of both 18 Marines for their bravery. Marines is a true people savior. Paglaban nyo po, saludo kami sa inyo, Attorney. Yan, daming Good job, Attorney Baligod, na manindigan sa tama at labanan ang mga kawatan sa kaban ng bayan. Mabuti na lang at may naiwan pang katulad ni na Attorney Baligod, Attorney Topacio, Congressman Defensor, of course, ang brave 18 Marines. Uwa! Tuloy nyo lang, mga brother in arms. Maraming sumusuporta, nagdarasal para sa inyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang mga yero nga ipangatag sa mga tao, so naay nagkuha karon. Nagkuha. Pamilya. Wala ni sila ang tabangan. Karon abot na gyud ang gihatag namo nga hero. Og karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo giro, so mo na ni ang iyang atop nga mga hero nga buslot na. So karon mapulihan na gyud ni kay magatop naman siya. So mga kuan na gyud buslot na gyud kaayo kay isklastipan ra gani ang uban. Og karon humanagid sa pag-atop ang among gihatag nga hero, so napulihan na gyud tong atop nga mga buslot na. Sa nagtabang sa sales, sir.
nag-atop na gyud ni antos mi sa ulan. Salamat kaayo. Dako. Salamat sa Ginoo nga dili na gyud mi maulanan kay nakatop na mi. Oh, pila dito katuig ang inyong atop na nga bago pa na pulihan? Ano to mga 20 na katuig kapin. 20 na kapin katuig. Oh, so karon pa gyud mo nakaatop. So salamat kayo nang